Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Lucio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, nakaupo sa isang sulok itong si Lucio. Nag-aalala sa kalagayan ng ama. Kakauwi lamang ng tahanan ng mga oras na yun nang malaman na dinukot ito ng mga hindi kilalang tao noon pang nakaraang araw. Wala ito sa tahanan ng araw na yun dahil may inaasikaso sa karatig bayan. Hindi napigilan ng ina ang ginawang pagdukot sa ama. Lucia, kailangan mong hanapin ang tatay mo. Paano kung sinaktan siya ng mga taong yun? Pinugbog. Tapos paano kung pinatay siya? Anak, tulungan mo ang tatay mo. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Nanay Pining, namumugto na ang mga mata sa kakaiyak. Labis din naman ang pag-aalala ni Lucio ngunit naguguluhan ito kung saan magsisimula sa paghahanap. Ang sabi ng ina, 2 lalaki ang biglang sumugod sa tahanan. Namalaya na lamang ang pagtangay sama. At dahil balot ang katawan maging ang mga muka, hindi nakilala kung sino ang mga ito. Day, wala po ba talaga kayong napansin noong gabing dinukot si Tatay Nando? Kahit kilos lang ng mga mandurukot, wala akong maisip na dahilan para dukutin siya. Isa pa, ngayon lang ako nakadinig na hindi bata ang kinuha. Tanong ni Lucio. Anak, sa tingin ko hindi sila normal na tao. Dahil lahat ng lana ng tatay mo dito sa bahay, bigla na lamang kumulo. Nanlaban pa ang tatay mo. Pero natalo pa rin siya at humantong sa puntong nawala ng malay. Basta na lamang nila itong tinangay. Tugon ng ina. Kumunot ang noo ni Lucio. Hindi naisip ang bagay na ito. Ngunit mas lalo lamang ding nagtaka. Dahil wala namang dahilan para dukutin ng mga aswang. Sa katunayan, pareho silang antingero at manunugis. Ngunit kumpara sa kanya na dumarayo ng iba't ibang lugar para manugis, ang ama ay nasa tahanan lamang. Saka lang ito lalabas kung merong aswang sa paligid. Sa sityo lamang nila umiikot ang tungkulin. Hindi na umaabot pa sa kabilang bayan. Pagkatapos ay uuwi rin kagad. Ang totoo pa nga niyan, hindi din pumapatay ng aswang si Tatay Nando. Itinataboy lamang ito. Sandali, paano naman mangyayari ang ganun? Hindi nga pumapas lang ng aswang si tatay. Sigurado po ba kayo sa nakita nyo? Nanay, baka naman may kung ano kayong sinabi sa kanya para sumama ang loob at maglayas at palabas lang ang lahat ng paggulo ng Ngunit naitikom ni Lucio ang bibig nang mapansin ang mga bote ng pangontra na wala ng laman. Bago ito umalis, puno pa ang mga lagayang yon. Napabuntong hininga na lamang at saka napaupo. Gulong-gulo ang isipan kung saan hahanapin ang nawawalang ama. Saka lang natin malalaman ang totoong dahilan kapag nahanap na natin ang tatay mo. Alam kong may alam siya kung bakit yun nangyari sa kanya. Baka may hindi siya sinasabi, anak. Wika ni Nanay Pining. Inalala ni Lucio ang mga araw bago tuluyang umalis. Kasama niya ang ama. Ngunit napansin ang biglaang pananahimik. Ilang beses ding pasulyap-sulyap sa bintana.
lalo na sa gabi na para bang may hinihintay na dumating. Hinayaan na lamang din dahil walang ibang kahinahinala. Sa ngayon, ito pa lamang ang naiisip. Ang tunay na dahilan ng pandurukot ay hindi pa rin alam. Kung sino man silang tumangay kay tatay, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila. Kung may ginawa man silang masama, papatayin ko. Mariing wika ng binata, ngunit pilit pa ring pinapakalma ang sarili. Nang makapagpahinga mula sa ilang araw na panunugis, sinimulan na ni Lucio na maglakad-lakad para maghanap ng bakas. Ngunit wala itong makita sa tahanan, maliban sa mga natitirang amoy ng aswang. Ilang beses ding nalibot ang lugar ngunit wala pa ring matagpuan. Sumadya na rin ito sa mga kakilala at kaibigan ng ama. Ngunit ni isa ay walang palatandaan. Anak, alam kong pagod ka pa dahil kakauwi mo lang mula sa panunugis. Pero sana naman, huwag kang sumuko sa paghahanap kay Tatay Nando mo. Hindi ako matatahimik hanggat wala ang ama mo. Mabait na tao ang tatay mo. Kaya paano tayo humantong sa ganito, Lucio? Ilang araw na ang nakalilipas. Nag-aalala na ako sa kalagayan niya. Nakakain na kaya siya? Nakainom na kaya siya ng paborito niyang kape? Nando. Wika ni Nanay Pining. Muli itong naiyak sa pag-alala sa ama. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako susuko. Hahanapin ko sila kahit saang liblib na lugar pa yan. Hindi ako magdadalawang isip na pumatay kung sakaling may mangyaring masama kay tatay. Pangako po yun. Pangako. Wika ni Lucio sa ina. Matapos makapagpahinga saglit, muli itong lumabas ng tahanan para maghanap. Lumuwas pa ng kabilang bayan para magtanong-tanong. Sa pagkakataong ito, hindi tungkol sa ama kundi tungkol sa aswang. Manong, may tatanong lang sana ako Pero atin-atin lang sana. Wala po ba kayong nababalita ang aswang dito? Tanong ni Lucio sa lalaking nagmamaneho ng bus. Gulat pa nga itong napatingin sa kanya. Mag-isa itong naninigarilyo sa sulok kaya nilapitan. Tinignan pa siya nito ng mabuti bago sumagot. Aba, nakakagulat naman ang tanong mo, iho. Kung karamihan dito direksyon at sasakyang bus ang tinatanong, ikaw naman ibang nilalang. Ano ba ang alam mo sa aswang, iho? Tanong nito, na tila pinagtatawanan pa siya. Wala po kasi ako magawa sa buhay kaya naghahanap ako ng gulo. Aswang sana yung gusto kong makarambulan para sigurado yung laban. Ano? May alam po ba kayong pwedeng pagpugaran ng mga aswang dito sa malapit? Kahit sa kabilang bayan o isla, pwede na rin. Diretsahang tugon ni Lucio. Sa sobrang seryoso, natakot ang driver ng bus. Ngunit pasikretong sinabi ang nalalaman. Wala akong pakialam kung ano ang pakay mo sa aswang. Pero dahil nagtanong ka, sasagutin ko yan. Meron akong motorsiklo rito. Halika't ihahatid kita sa lugar na maraming aswang. Doon tiyak akong magugustuhan mo. Wika ni Manong. Paano ko naman masisiguradong totoo yung sinasabi mo? Hindi ko galing magsayang ng oras at baka ikaw pa ang malintigan sa akin. Aba teka naman, parang namumukaan kita. Parang kamukha mo yung nakita ko nung isang araw, pero mas matanda lang yung itsura. Habang tumatambay ako rito nung nakaraang araw,
May nakita kong dumaang mga lalaki. May bit-bit na isa pang lalaki. Yung dalawa hindi ko namukaan dahil may takip. Pero yung isa nakita ko yung muka. Lumingon pa nga sa akin pero hindi naman humingi ng saklolo. Kaya hindi na ako nangelam. Parang magkahawig nga kayo. Lumayo ka nga ng kaunti. Abay, oo nga. Napukaw ang tensyon ni Lucio sa sinabi nito. Hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo. Ngunit sa pag-iisip para sa ama, dali-dali itong umangkas na sa motorsiklo. Hinatid siya ng driver sa liblib na lugar. Puro kakahuyan ang dinaanan nila. Inihinto siya sa kalagitnaan kung saan walang ibang nakikita kundi puno at halaman. Hanggang dito na lang tayo kasi hindi ako pwedeng madamay. Marami pang naghihintay sa akin sa tahanan. Dumiretso ka lang dyan at ang kasunod na bundok. Doon mo makikita ang iyong hinahanap. Maraming aswang dyan. Yun ang sabi-sabi. Lumalabas sa gabi. At ang mga naliligaw rito, hindi na nakakabalik. Iho kung ano man ang trip mo sa buhay. Gabayang kanawa ng Diyos dahil sa gagawin mong ito. Hinahamon mo ang kamatayan. Siya nga pala, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kung may kamukha ka bang anak ng... Hindi na naituloy ng driver ang sasabihin. Nang makitang nakalayo na si Lucio, dire-diretso ang lakad nito. Umalis na rin ang matanda sa takot na maabutan ng mga nilalang. Hanggang sa nakarating si Lucio sa sinabing bundok. Ngunit wala itong natagpo ang pugad. Malawak na kagubatan lamang ang nasa likod. Tumiglis siya matapos ang ilang beses na pag-iikot. Habang tumatagal, naiisip na pinaglololoka lamang siya ng driver ng motorsiklo. Buisit, naisahan pa nga ako. Lagot ka talaga sa akin ngayong matanda ka eh. Wika ni Lucio. Nagmamadali itong bumaba ng bundok. Saka bumalik ng sakayan para hanapin yung driver. Ang sabi ng mga kasamahan, nakauwi na ito. Itinuro sa kanya ang tahanan at pinuntahan. Nagulat pa nga ito nang makita siya. O ano? Ba't naman nandito ka? Sandali, hindi ba't hinatid kita sa bundok kanina? Bakit ka nandito? Tanong ng driver. Aminin mo nga Manong, pinaglululoko mo lang ako ano? Ilang oras akong naglibot sa kagubatang yun pero wala akong nahanap na pugad. Malinaw kong sinabi na kapag inisahan mo ko, malilintigan ka sa akin. Wika ni Lucio. Hindi naman makapaniwala ang driver sa mga sinabi niya. Mapakla itong tumawa. Lumapit at saka seryosong sumagot. Kaya siguro hindi mo natagpuan kasi hindi mo hinanap ng mabuti. Sa tingin mo isang hanap lang makikita mo kagad. Bata, pugad ng aswang ang pinag-uusapan natin dito. Walang siraulong nilalang na magbabalandra ng kanilang tahanan sa lugar kung saan madaling matatagpuan. Malawak ang kagubatan, iho. Naroon lang yon. Wika ng driver. Si Lucio naman ngayon ang natahimik. Inisip ng mabuti ang nadinig. Inalala niya ang ginawang pag-alugad kanina. Tama ito. Hindi nga naging maigi ang kanyang paghanap. Kung ganon, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ang derechahan kung nasan talaga ang pugad na yan? Ayaw kong magsayang ng oras dahil buhay ng ama ko ang nakasalalay rito. Wika ni Lucio. Nagbago naman ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Tila may alam ito sa sinasabi niya. Sa madaling salita, ang
paghahanap na ito ay para mabawi ang ama mong dinukot na mga aswang. Tama ba? Tama ho. Teka, sandali. Paano mo nalaman ang bagay na yan? May alam ka ba, Manong? Kung meron man, sabihin mo na. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Lucio. Sa loob ng tahanan ng driver nag-usap ang dalawa. Nalaman ng binata na dating biktima ang ama nito. Dinukot din ng mga aswang at saka hindi na nakabalik. Sa pagkakaalam ng matanda, ginawa na itong alay o hindi kaya pinagpiestahan. Maraming beses na itong nangyari at iilan lamang ang nakakaalam kung saan napupunta ang mga kinukuhang tao. Manggagamot ang sinundan kong ninuno. Sa kanya ko nalaman ang lahat ng ito. Sa katunayan, isa ding manggagamot ang tatay ko. May ilang beses ding nanugis kapag may aswang na napapagawi rito. May nakalaban siyang nilalang na nagmula sa pugat. Doon sa kagubatang yon. Tapos namalayang ko na lang yung paglusob dito sa bahay. At dinukot din siya. Hanggang ngayon hindi ko na nakita. Hindi na rin ako aasang buhay pa siya. Wika ng matanda. Napabuntong hininga si Lucio. Hindi inaasahan na dinanas din ng taong kausap ang pinagdadaanan niya ngayon. Nang madinig ang huling sinabi, naalerto ito. Ayaw humantong kay Tatay Nando ang sinapit ng ama ng Manong. Teka Manong, sinubukan niyo man lang ba siyang hanapin? Baka buhay pa ang tatay niyo at nagtatago lang sa lugar kung saan alam niyang ligtas siya. Tanong ni Lucio. Magmula ng araw na nawala siya. Hinanap ko siya ngunit hindi pa rin matagpuan. Nagpalipas pa nga ng ilang gabi sa labas para lang mag-ikot kung saan-saan. Halos mabaliw ako, iho. Paglipas ng panahon may nagpadala ng bungo rito. Ayaw ko mang isipin pero ano pa nga ba ang pinapahiwatig ng regalong yon? Wala na, iho. Sumuko na lang ako. Wika ng driver. Lalong bumigat ang damdamin ni Lucio sa nadinig. Sa puntong ito, unti-unti nang nawawalan ng pag-asa para sa ama. Gaano na ba katagal nawawala ang tatay mo? Kung ilang araw pa lang, baka may pag-asa pa. Tutulungan kita, iho. Wika ng matanda. Tawagin na lang natin ito sa pangalang Narsing. Nabuhayan ng pag-asa si Lucio. 2 araw pa lang po, magmula nang nawala si tatay. Saan naman po natin siya hanapin? Doon pa rin po ba sa kabundukang yon? Saan pa nga pa? Diyan lang naman pumupunta ang mga aswang na may taong bitbit. Subukan nating umpisahan sa ikalawang bundok, kung saan dating naaktuhan ng ninuno ko ang ritual na ginagawa ng mga nilalang. Wika ni Mang Narsing. Pagkatapos ng plano, kumilos sila kagad. Hindi alintana ang kadiliman ng gabi. Pagkarating sa bundok, naghanap ng pwesto para pansamantalang tambayan habang naghihintay ng aswang. Teka Manong, akala ko po ba maghahanap tayo? Bakit tayo magtatago at mag-aabang? Tanong ni Lucio. Maghintay ka lang, bata. Dito madalas napapadaan ang mga aswang. Maya-maya lang, may mahuhuli rin tayo. Alisto ka lang dyan, bata. Tugon ni Mang Narsing. Naganda ng patalim at langis. Hindi inaasahan ni Lucio na meron itong sariling kagamitan. Siya naman ay naglabas ng sariling punyal at dali-daling nagdasal. Hindi mo sinabi na isa ka palang aktwal na manunugis.
Akala ko ordinaryong tao ka lang na naghahanap ng nawawala mong ama. Kaya pala malakas ang loob mong magtanong tungkol sa aswang. Nanggugulat ka naman, iho. Ilan na ba ang napuksa mo? Gaano ka na katagal nanunugis? Mahigit 10 taon na po. Mabibilang pa naman sa daliri ang napatay ko. Ang madami, yung mga naitaboy. May nilalang kasi na nadadaan sa simpleng pagtaboy. Sila yung hindi nag-aaksaya ng panahon para makipagtuos sa manunugis. Umaalis na sila para maisalba ang buhay. Tugon ni Lucio. May iba't ibang uri talaga ng manunugis. Ang ninuno ko dati. Kahit manggagamot lang yon, walang pinapatawad. Kapag nalamang aswang ka, tutugising kagad at papatayin. Kinatatakutan ngayon. May ilang beses na may nagparamdam dito. Tinawag lang ang pangalan ng ninuno ko. Naglalaho na yung mga nilalang. Pero noong sumakabilang buhay sila, hindi na nadadaan sa ganoong paraan. Ang tatay ko naman, puro pagtataboy lang din ang alam. Takot lumaban, hindi gaanong matapang. Umiiwas sa gulo kaya ayon, noong sinalakay walang nagawa. Wika ng matanda. Napatingin si Lucio kay Mang Narsing. Naiintindihan niya dahil ganon din naman si Tatay Nando. May pag-aalangan sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa naging alisto sila pareho nang maramdaman ang presensya ng nilalang sa paligid. May nakita silang dalawang nilalang na merong kinakaladkad na tao. Sa datingan nito, isang manggagamot, bugbog sarado at walang malay. Bata, haharangan ko sa unahan. Ikaw nang bahala sa likod. Palibutan natin para hindi na makalusot. Walang pag-aalangan ha. Kung makahanap ka ng pagkakataong mapatay, gawin mo na kagad. Kilos na! Wika ni Mang Narsing. Kanya-kanya sila sa pagkilos. Nang makatsyempo ay sabay na hinarangan. Nagulat naman ang mga nilalang sa ginawa nila. Hindi makagalaw na mapagtantong napapalibutan. Dagdag ba siya sa koleksyon? Napansin ko na manggagamot at manunugis ang tinatangay nyo. Anong meron? May ginaganap bang ritual? Ilang buhay pa ba ang kukunin yung mga animal kayo bago kayo magtigil sa ginagawa nyo? Wika ni Mang Narsing. Binitawan naman ng mga aswang ang dinukot na manggagamot. Naghanda ang mga ito para sa pakikipaglaban. Aba, aba't nakikipagtuos pa? Sigurado na ba kayong kaya nyo kaming labanan? Bata, ano, handa ka na ba? Pagbigyan natin ang dalawang ito. Dagdag na wika ni Mang Narsing. Naunang sumugod ang mga aswang. Dumedepensa lamang sina Lucio. Sinusukat muna ang lakas ng mga ito bago bumuelo. Naibagsak niya kagad. Ngunit nagtataka nang makita ang paraan ng pakikipaglaban ni Mang Narsing. Hindi nito tinatamaan ang nilalang. Sinasalo lamang ang mga atake. Ilang sandali pa sinadyang makatakas. Teka, Mang Narsing, bakit mo ginawa yon? Ikaw na mismo ang nagsabi kanina na kung makatsyempo patayin kagad. Sandali lang, pinaglololo ko muna naman ba ako? Tanong ni Lucio. Hindi nagustuhan ang ginawa nito. Ikaw bata, kumalma ka nga lang. Pain ang mga aswang na yon para matunto natin ang pugad nila. Iwanan na muna natin yung manggagamot na yan. Tara na, bago mawala ang nilalang. Sumunod ka na. Bilisan mo. Wika ni Mang Narsing. Bigla namang nawala ang galit ni Lucio.
Hindi niya inaasahan na matalino pala ang matanda. Sinundan nila ang dinaanan ng aswang. Ilang kagubatan at bundok ang nilakad bago natuntun ang pinamumugaran. Sa isang kuweba pumasok at mula roon, lumabas ang ilang kasama. Itinuro ang daan kung saan nila tinambangan. Naging alerto ang mga ito at ang iilan ay sumuot sa kagubatan. Nagsumbong na ang kumag, kaya lalarga na ang mga yon para hanapin tayo. Huwag ka na munang maglikot para dumiretso sila. Maghanda ka, dahil kapag nakatsyempo, papasukin natin ang kuweba. Malamang sa malamang, nandiyan ang tatay mo. Siguro pa nga may iba pang dinukot. May alam ka ba sa orasyon ng sabulag? Mas mainam yon para makakilos tayo kagad. Tanong ni Mang Narsing. Kanino ko pa ginagawa yon, Mang Narsing? Kaya nga hindi nila tayo nakikita dito eh. Huwag din sanang magtagal. Dahil mawawala rin ang bisa maya-maya. Tugon ni Lucio. Mabuti. Alisto ka palang bata ka. Hindi na kailangang sabihan. Sandali na lang. Nakaalis na ang iba. Kaunting hintay pa, iho. Nagbatyag muna sila sa tabi habang tsumetsyempo. Dalawang aswang ang pabalik-balik sa paglabas para tignan ang paligid. Merong dumating na isa na may dalang patay na hayop. Ipinasok agad sa kuweba. Nang matansya ang galawan ng mga ito, dahan-dahan na silang lumapit. Si Mang Narsing ang pumatay sa isang nakatalikod. Saktong paglapit ay lumabas ito. Sa leeg sinaksak ng patalim kaya't hindi nakasigaw. Tinuluyan na rin at hinila sa likod. Ganito ang mangyayari kapag nakapasok na tayo. Ang bawat aswang na makikita papatayin kagad. Nandito na tayo, kaya wala nang pag-aalangan pa. Sasamantalahin natin ang bawat pagkakataon. Wika ni Mang Narsing. Napatango lamang si Lucio. Hindi niya inaasahan na maalam ito sa ganitong gawain. Dahil kung titignan, para lamang itong ordinaryong driver ng sasakyan. Pagpasok sa kuweba, kagad na bumungad ang iilang taong walang malay. Nakagapos ang mga ito. Maraming sugat sa katawan. Sa kabilang bahagi ang pwesto kung saan makikita ang kagamitan ng pagriritual. Si Mang Narsing ang umusisa roon. Habang abala si Lucio sa paghahanap sama. Tuwang-tuwa ito nang mahagip ng tingin. Ngunit hindi tuluyang nakalapit. Nang nawala ang bisa ng sabulag, nabisto ito ng mga nilalang na nasa loob. Ay, mga manunugis, merong mga anting-anting. Sigaw ng isang aswang para maalerto ang mga kasamahan. Dali-dali itong nilapitan ni Mang Narsing at walang tigil na pinagsasaksak. Inihagis ang katawan sa nagliliyab na sulo sa tabi. Dito na rin nagsimula ang aktwal na labanan sa pagitan nila ng mga aswang. Hindi inaasahan na mas marami pala ang nasa loob. Nako, ang dami po pala nila. Kaya ba natin to, Mang Narsing? Meron pang umalis Kapag bumalik sila, siguradong mas nadami pa sila. Wika ni Lucio. Napakunot din ang noo nang madinig ang pagtawa ni Mang Narsing. Parang may nakakalimutan kayata, bata. Meron kang hawak na tangan, maalam sa pakikipaglaban, at ilang taon ng manunuges. Para saan ang pag-aalalang yan? Siguro ngayon ka palang nakaharap ng ganito karami.
Pero papaalalahanan lang kita na manunugis ka. Gaano mang karami ang nilalang na makakaengkwentro mo, tandaan mo palagi na isa kang manunugis. Wika ni Mang Narsing. Namulat si Lucio sa panandaliang pagkalimot sa tungkulin. Aminadong natakot saglit sa dami ng kaharap na aswang. Hanggang sabay-sabay na nagpalit ang mga nilalang. Bakbaka na. Dahil malapit na ang oras ng kanilang pagriritual. Kumilos ka na, bata. Utos ni Mang Narsing. Itinulak pa na matanda si Lucio palapit sa mga aswang. Kagad naman niyang sinaksak ang nahawakang nilalang. Taga dito, taga roon. Sinabayan na rin ng dasal na dumadagdag sa pagpapahirap sa mga ito. Sa kabilang banda naman, hindi naman nagpatalo si Mang Narsing. Mabilis nitong naitutumba ang mga aswang. Walang binatbat ang dami ng mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakabalik na ang mga kasamang umalis. Wala ding nagawa ang mga ito at humandusay katabi ng iba. Hindi nagtagal. Wala nang natira. Kagad pinakawalan ang mga bihag. Parehong nangihina. Kabilang dito si Tatay Nando. Wala pang malay ang iba. Labis ang tuwa ni Lucio nang mayakap ang ama. Bata, saka na yan. Kailangan pa nating humanap ng paraan para makaalis dito kasama sila. Tulungan mo kung ayusin ang kariton na ito. Pwedeng pagkargahan nila. Utos ni Mang Narsing. May sirang kariton sa tabi na pinagtambakan ng panggatong. Inalis ang mga ito at kinarga ang mga bihag. Sumakto naman dahil umabot sa 10 at may kalakihan. Nang makalabas ng tuluyan sa kuweba, huminto si Mang Narsing. Nagtataka si Lucio nang makitang lumingon ito sa kanya. Bakit po, Mang Narsing? May nakalimutan po ba kayo? Tanong ni Lucio. Wala naman. Pero mas mabuting sunugin natin para hindi na mapugaran. May dala kong langis dito at marunong kang mag-orasyon, hindi ba? Sabayan mo para hindi na magamit sa kasamaan ng lugar na ito. Tugon ni Mang Narsing. Napatango si Lucio. Sinunod ang sinabi nito. Habang nag-oorasyon, inihanda naman na matanda ang mga panggatong para masindihan. Sinabuyan ng langis ang bawat sulok ng kuweba. Lumabas na rin sila pagkatapos masunog. Hindi muna umalis. Pinanood ang unti-unting pagkatupok ng katawan ng mga aswang. Nagpatuloy naman sa pagsambit ng dasal si Lucio. Saka lamang sila umalis sa lugar. Nang humina na ang apoy, dinaanan nila ang manggagamot na iniwan kanina. Kinarga ito ni Mang Narsing dahil hindi nakakasya sa kariton. Sa tahanan ng matanda sila dumiretso. Inagapan ang kalagayan ng mga bihag. Nakilala ang iba. Mga manggagamot. Ngunit meron ding ordinaryong mga mamamayan lamang. Lahat ay nasa wastong edad na. Teka Manong, anong klaseng ritual kaya yung gagawin ng mga yon para mag-alay ng tao at hayop? Tanong ni Lucio. Hindi na nito napigilan ang sarili. Malawak ang mundo ng aswang, bata. Maraming bagay na ginagawa ang mga yan. Marahil hindi mo batid ang iilan. Kagaya ngayon, may mga nilalang na naghahangad ng kahabaan ng buhay. Karagdagang lakas at kapangyarihan. Kagaya rin natin sila. May sinasamba na siyang pinag-aalayan para mapagbigyan ang hiling. Isang beses itong nangyayari sa paglipas ng ilang taon.
Hindi ko alam kung ilang taon bago magsasagawa muli ng ritual na yan. Basta yun na nga ang nangyayari. Alam mo Manong, marami talaga kayong alam pero bakit parang hindi ka namang gumagawa ng paraan? Pwede niyong mapigilan ang gawain nilang yon dahil nambibiktima ng mga tao para gawing alay. Iho, hindi yan ang buhay na inaasam ko. Gusto ko lang namang mabuhay ng tahimik. Walang iniisip na panganib at malayo sa anumang kapahamakan. Diyan galing ang ninuno at tatay ko. Nasaksihan ko ang lahat ng mga nangyari. Hindi mo naman ako masisisi kung ito ang pipiliin kong landas. Hindi ba, iho? Naiintindihan ko po. Pasensya na rin kung marami akong tanong ha. Hindi ko lang po maiwasan kasi na isa kayong tao na malaki yung maitutulong sa ganitong usapin. Siguro nga. Pero tahimik na buhay lang talaga ang nais ko, iho. Pero kung hihingi ka man sa akin ng tulong, handa naman ako. Kagaya ng paglapit mo sa akin ngayon. Kahit na hindi naiintindihan ang pasya nito sa buhay, hindi pa rin maiwasan ni Lucio na magdamdam. Sa kabilang banda, makasarili kong ituring ang bagay na ito. Subalit ano nga ba ang magagawa niya? Gayong isa lang naman siyang hamak na kakilala. Ilang araw na natili sa tahanan ni Mang Narsing si Lucio kasama ang mga nailigtas nilang bihag. Unti-unting nagkamalay ang mga ito. Pagkatapos ng ilang beses na gamutan, yung mga kaya ng lumakad, nagpa siya ng umuwi at huli silang nagpaalam. Mang Narsing, uwi na rin po kami. Maraming salamat po sa tulong nyo ha. Kung sakaling kakailanganin ko ulit ang tulong nyo, tutulungan nyo pa rin po ba ako? Tanong ni Lucio. Oo naman. Bakit hindi? Aasahan ko ang muli nating pagkikita, bata. Dito at sasakayan lang naman ako namamalagi. Puntahan mo lang ako hanggang sa muli nating pagkikita. Mag-ingat kayo ng tatay mo. Tugon ni Mang Narsing. Nakahinga ng maluwag si Lucio. Hindi mapigilan ang saya ng makauwi kasama si Tatay Nando. Nangihina pa rin ang matanda. Ngunit itinuloy ang gamutan sa tahanan. Naging maayos din naman pagkalipas ng ilang araw. Magmula ng araw na yon, kapag may bakanting oras si Lucio, dinadalaw niya ang matandang si Mang Narsing upang pag-usapan ang tungkol sa mga aswang. Tinulungan siya nito sa maraming bagay. Kalaunan, naging magkatuwang sa tungkulin at magkasamang naging manunugis. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1951, probinsya ng Isabela. Nang mga panahong yon, itinuring ng magkapatid na isa itong sinumpang taon dahil isang buwan pa lamang ang nakalilipas matapos mamatay ang lolo't lola. Sinalanta naman ang lugar ng napakalakas na bagyo na naging sanhi ng pagkawasak ng tahanan. Kaya naman, nakitira muna ang magkapatid sa tiyahin nilang si Gemma. Pumayag ang tiyahin sapagkat wala naman itong ibang kasama at likas na masipag ang dalawa. Kaya alam nitong hindi magiging pabigat ang magkapatid. Bata pa lamang, sinanay na sila Riba at Dasuk ng yumaong lolo sa pagdiskarte sa buhay. Lumaki ang magkapatid na walang kinikilalang magulang, sapagkat namatay ang ina matapos maipanganak ang bunsong si Dasuk. Habang ang ama naman, matagal na itong hindi nagpapakita sa kanila. Kaya naman ang lolo ang matyagang naghubog sa pagiging responsable ng dalawa.
Si Riba bilang panganay, palagi itong nasa koprahan, habang si Dasok naman, ito ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Sa ilang buwang paninirahan sa lugar, araw-araw na nag-iipon ang magkapatid na mga kawayan at anahaw para sa muling pagtatayo ng tahanan. At nang maging sapat na ang mga kagamitan, halos 3 araw silang naglakad papunta sa nasira nilang bahay. Buong maghapon nila itong trinabao. At nang palubog na ang araw ay naglakad na muli pauwi sa bahay ng tiyahin. Halos 1 buwan din naging ganon ang araw-araw ng magkapatid. Nang tuluyan ng magawa ang tahanan, kaagad namang nagpaalam ang magkapatid sa tiyahin. Walang humpay ang pasasalamat sa kadahilanan na napakalaking bagay ang pagpapatira nito ng walang kapalit. Dahil sa matagal nang nakatira sina Riba at Dasok sa lugar, wala namang masyadong nagbago doon. Bukod sa bago ang mga dingding at bubong ng tahanan. May mga oras din na nakakaramdam sila ng lungkot. Dahil isa ito sa mga ala-alang naiwan ng lolo't lola. Pero pinili ng dalawa na magpakatatag. Matapos bumalik sa tahanan, kaagad namang inasikaso ni Riba ang naiwang kuprahan ng lolo. Dahil sa hindi naman palaging may makukopra, lalo pat kakatapos lamang ng bagyo. Araw-araw siyang naging abala sa pagpulot ng mga niyog at binibenta sa palengke. Habang si Dasok naman, piniling magtrabaho bilang tagalinis sa isang paaralan. Sa ganitong paraan, nairaraos ng magkapatid ang buhay sa pang-araw-araw. Isang araw, maagang gumising si Dasok dahil may gaganaping selebrasyon sa paaralan at kinakailangang makapaglinis na maaga. Kaya 4:00 pa lamang, nag-almusal na ito sa kusina at dahil gawa sa kawayan ang dingding, rinig na rinig ni Dasok ang ingay sa balon. Ang kusina nila ay katabi lamang ng palikuran. Sa tabi nito ay may lumang balon. Tila may binabagsak na balde ng padabog. Kaya nais niya sanang tignan kung anong ginagawa ng tao. Habang papalapit si Dasok, mas lalong lumalakas ang kalabog ng balding binababa sa balon. Nang makarating sa lugar, wala namang tao ngunit nakita niyang may laman ang balde na nakapatong sa balon. Dahil sa nakita, nakaramdam ng kaba si Dasok. Tuwing gabi bago pa man matulog, palagi nilang binababa ang balde nang hindi mahirapan sa pagkuha ng tubig sa darating na araw. Sinubukan din niyang ilawan pa ang mga katabing puno ng saging. Ngunit wala talagang makitang tao. Nang pabalik na si Dasok sa kusina, muli na namang umingay ang balon. Sa pagkakataong yon, para bang binuhos ang laman ng balde pabalik dito. Dali-daling pumasok si Dasok ng kusina para silipin ito sa pagitan ng mga dingding na kawayan. Dito na siya nakaramdam ng kilabot. Ang baldeng nakapatong ay nakatiwangwang na sa lupa at walang humpay sa paggulong na tila may sumisipa. Ngunit wala namang makitang tao si Dasok. Kaya hinugot nito ang itak galing sa ilalim ng lamesa. Inilusot sa pagitan ng mga dingding at sinabing, "Kung anong nilalang ka man, lumayas ka na, bago pa man kita mataga." Ilang minuto pa ang lumipas bago pa tumigil sa paggalawang balde. Dahil sa wala namang nararamdamang umaaligid, minabuti na ni Dasok na umalis ng tahanan para hindi mahuli sa paglilinis sa eskwela. Naging abala naman ang magkapatid sa buong maghapong yon. Si Riba ay nagtinda ng niyog, habang si Dasok naman ay naglilinis na sa paaralan.
6 ng gabi nang halos sabay na makauwi ang dalawa. Habang naghahapunan, naikwento ni Dasuk kay Riba ang mga nakita nito noong umaga. Dapat masanay ka na eh. Sabi sa akin ni Lolo bago pa man siya mamatay, may iba tayong mga nilalang nakasama dito. Nasabi din nga niya sa akin na kailangan nating mag-alay. Kaso nga lang, hindi naman niya nalinaw kung papaano eh. Matapos mailahad ni Dasuk ang mga nangyari, nabahala naman ang binata sa nagawa dahil baka magalit ang mga ito. Matapos ang kaunti pang pag-uusap, nagligpit na din ng pinagkainan si Dasuk at sabay na maagang nakatulog. 6 na ng umaga, napansin ni Riba na hindi pa bumabangon ang kapatid. Pinuntahan niya ito sa kwarto at naabutang nakatuwad sa higaan. Kaagad niyang tinanong kung ano ang nararamdaman. Ayon kay Dasuk, sobra ang pananakit ng tiyan. Kaagad naman itong pinainom ng halamang gamot. Nakadama ng kaginhawaan makalipas lamang ng ilang minuto. Ang buong akala ni Dasuk, maayos na ang kalagayan kaya nagpa siya itong pumasok na sa trabaho. Ngunit makalipas lamang ang 2 oras, nakaramdam muli ito na matinding pananakit ng tiyan. Mabuti na lamang ay pinayagan siyang umuwi ng maaga. Bandang 5:00 ng hapon, nakauwi na si Riba. Kaagad niyang pinainom ang kapatid ng halamang gamot. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na gumaling pa ang kapatid. Habang tumitindi ang pananakit, ay siya namang paglaki ng tiyan ni Dasuk. Paglipas lamang ng 1 oras, sumasabay na rin ang pananakit ng ulo ni Dasuk. Kaya walang humpay itong hinilot ng kuya. Naalala nito ang naiwang langis ng lolo at kagad na kinuha sa naiwang maliit na itim na supot. Ito ang dating panghilot sa kanila ng lolo sa tuwing nakakaramdam ng sakit ng katawan. Matapos na mahilot ang ulo at tiyan ni Dasuk, kaagad naman itong nakatulog. 12:00 ng hating gabi, nagising si Dasuk dahil sa walang humpay na pagkalabog sa bubong at bintana. Tila halos magiba na ang tahanan sa sobrang lakas. Kasabay nito ang pabigla-biglang pagsakit ng tiyan ni Dasuk. Hindi naman lumabas pa ng tahanan si Riba. Mas inasikaso na lamang nito ang kapatid. Hanggang sa makalipas ang kalahating oras, tumigil na ang mga kalabog. Hindi na natulog pa si Riba dahil baka bumalik na naman ang mga nilalang. Samantalang nakatulog naman ang kapatid dahil na rin sa sobrang sakit na nararamdaman. Kinaumagahan, maagang naghanap ng manggagamot si Riba. Kaagad naman itong nakahanap. Ngunit nang tignan ng manggagamot ang kapatid, hindi rin niya matukoy kung anong nangyari. Kaya pagsapit ng tanghali, muli itong naghanap ng iba pang manggagamot. Ngunit kagaya sa nauna, hindi din ito natulungan ang kapatid. Dahil sa kalagayan ni Dasuk, kahit palubog na ang araw ay pinuntahan pa din ni Riba si Tia Gemma para humingi ng tulong. May mga pinadala itong herbal na medisina at nagbili na hanapin si Tandang Persing na isang albularyo. Ayon sa tiya, ito ang pinaka-pinagkakatiwalaang albularyo ng yumaong lolo. Dali-dali namang umuwi si Riba at tinakbo ang lubak na daan. Pagkarating sa tahanan, naabutan ni Riba na nakahiga pa rin ang kapatid. Kaya kagad niya itong pinainom ng mga gamot na dala. Dahil dito,
Kahit papano ay nakaramdam ng ginhawa si Dasuk. Halos 1 linggong naging ganun ang kalagayan ng kapatid. Puro lamang painom ng kung ano-anong herbal na medisina ang ginawa. Hindi pa rin naman tumigil sa paghahanap ng trabaho si Riba. At sa katunayan, wala na silang pera na mga panahong yon. Dahil pareho nang hindi nakakapagtrabaho. Hanggang sa may isang kapitbahay na nakapagturo kung nasaan si Tandang Persing. Naninirahan na pala ito sa kabilang baryo. Malayo man, determinado itong pinuntahan ni Riba. Kung kani-kaninong kalabaw siya nakisakay. Hanggang sa tuluyang marating ang tahanan ng manggagamot. Dahil sa kaibigan siya ng lolo, kaagad naman itong sumama kay Riba. Gabi na makauwi sa tahanan. Bago pa man pumasok ng pinto ay nagwika na si Tandang Persing. Hindi ba naibili ng yumaong lolo ninyo? Nakakailangan mabigay alay sa karangat kapag bago ang tirahan. Kaya nagkasakit ang kapatid mo dahil naniningil sila ng kabayaran. Dahil sa hindi naman maintindihan ni Riba ay hindi na lamang ito nagsalita. Habang patuloy lamang sa pagsasalaysay ang albularyo. Nung magpatayo ng bahay ang lolo nyo sa lugar, nagsagawa kami ng isang ritual at nagbigay alay bilang tanda ng pakikipagkasundo sa mga karangat na nakatira sa lumang balo na nasa palikuran. Ang karangat ay isang uri ng mga aswang na may sabulag kaya hindi mo makikita. Agresibo din ang mga ito. Dahil kayo ang mga nakikitira lamang sa lugar at tinuturing nila bilang isang mangungupa. Kaya kailangan nyo makipagkasundo dahil may sakaliwa sila. Wika ni Mang Persing. Bago lamang sa tenga ni Riba ang mga sinasabi ng albularyo. Kaya naman pinakinggan nito ang lahat ng binibilin. Matapos yon, naghapunan muna sila. Hindi tinignan pa ng albularyo si Dasuk. Dahil alam niyang ang tanging makakapagpagaling lamang dito ay pag-aalay. Kinabukasan, naghanap sila ng buhay na kambing. Ang dugo nito ang iaalay sa elemento. Ang manggagamot na ang naghanda ng mga kakailanganin sa gagawing ritual. Pagsapit ng tinakdang oras, mahina man ang katawan ni Dasuk. Pinilit pa rin itong lumuhod sa harap ng lamesa, habang nakapagitna naman ang albularyo sa magkapatid. Isinagawa na ng manggagamot ang ritual at tumagal ito ng halos 1 oras. Hindi man naiintindihan ang sinasabi ng albularyo. Ngunit ayon kay Riba, ang naging mensahe nito, ang mga inaalay ay walang kapalit na kung ano paman. Bagkus magiging simbolo lang ng pagkakasundo ng mga karangat at magkapatid. Matapos maisagawa ang lahat ng ito, nagpaalam na ang albularyo na mauuna na itong umuwi. Lubos naman ang pasasalamat na magkapatid. Sa mismong oras na yon, bumalik na sa dati ang tiyan ni Dasuk. Nawala na rin ang lahat ng nararamdaman. Doon lang nakatulog na mahimbing ang dalawa sa buong magdamag. Yun na din ang naging huling kalbaryo na magkapatid sa mga karangat. Dahil sa alam na nila ang pangangalaga dito, hindi na rin sila muling ginambala pa. Nagpaparamdam pa rin ito paminsan-minsan. Ngunit nasanay na lamang ang magkapatid. Magpasa hanggang ngayon, tahimik pa din na ginagawa ng mga ito ang pagdadasal at pag-aalay ng 1 beses sa 1 buwan.
tuluyan ang natanggap na magkapatid na parte na ng buhay ang mga elemento. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.